medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Sikibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Member daw ito, nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI, hindi ito na-assign sa SMNI before, and na-confirm ko yan. Sinahil against kay Pastor Apollo Sikibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. Ano yung value niya kung ilalabas yan ng ganyan lang? Ang value niya ay kung magtestigo siya sa hukuman or kunin siya uli at mag-testify sa legislature. Senator Sherwin Gatchalian already announced that the Senate itself might sue that guy for perjury. Dadagan ang Lito News Update. Okay, nagbabalik ko tayo mga kabitan. Welcome back ho sa ating palatuntunan Danagan Balita Reaction Video News Update. Pasensya na po, ngayon ho tayo nakakabalik dahil tinamaan ho tayo ng lintik mga kabalitaan. Parang biglang namalat ho tayo dahil nga po sa biglang pag-ubo. Dahil umuulan nung karang araw, nabasa ho tayo, hindi nakaligo agad, kaya ayun, tinamaan ng lintik mga kabalitaan. Hindi na tayo magtatagal, pag-usapan natin. Itong si Attorney Turion ay ayon pa sa kanya ay makikipag-unayan ito sa bumaliktad na testigo laban kay Hontivirus mga kabalitaan. At posibleng makukulong pala itong si Hontivirus kung talagang manunumpa na at panunumpa niya ni alias Rene ang kanyang pagbaliktad ho laban kay Hontivirus na siya ay binayaran ng 1 milyon na halaga. 1 million pesos mga kabalitaan. At ayon pa naman ito na si Gatchalian ay ipapatawag ko itong si Rene pagbalik ko ng sesyon at balita ko ay pakakasuhan ng perjury mga kabalitaan. Nako po, kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, siya po ngayon ang gigipitin. Pero ang tanong, magigipit po ba ito o magiging star witness laban sa ating pinakahudas dyan sa Senado na si Riza Hontivirus mga kabalitaan? Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Riza laban kay Pastor Kibuloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Sikibuloy ay meron talagang nasa likod nito, and through this witness we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito, at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, certainly it can give us a good effect on the part of our defense of Pastor Apollo Sikibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution. No? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might. No, I'm not saying that we will. But we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed sa prosecution when our time comes. If ever, hindi mag-grant yung plano naming demurrer to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Riza ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy. At may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na
kaya ni Pastor Apollo Sikibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga nito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionario Channel. Ngayon lang ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Kibuloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig and medyo maganda na napagpalalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if napresenta na nila previously. And we valiantly objected thereto at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-grant naman yung aming objection. So, before ako pumunta dito sa Billionaire Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Sikibuloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo ho planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further, because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So I will find a way kung paano ko ba siya makontak, kaya para he can help us, I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to, conduct due diligence also. So, kung masatisfy ako, then we will move from there. Attorney, kilala ho ba ni Pastor Kibuloy itong bumaliktad na witness? At ano ho specifically ang reaksyon ni Pastor sa development na ito? Hindi ko natanong specifically kung kilala niya. Pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito. Pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI. Hindi ito na-assign sa SMNI before and na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, maganda ito kaya para mapalakas natin yung ating CUP na itong kasong mga isinahil against kay Pastor Apollo Sikibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. And for context, attorney, ito bang Glory Mountain ay yung main headquarters ng KOJC? Hindi, yung Glory Mountain ito yung nasa bukid na magandang mga tanawin, na parang park siya na dinevelop po ni Pastor Apollo Sikibuloy doon po sa Kalinan, Davao City, sa Tamayong po, doon sa mga taas-taas na po na parang nature park siya na napakaganda na parang nasa parang nasa langit ka or parang nasa Europe ka sa kaganda niya kasi mga gardens ang nandun, may mga lake at saka ibang mga magagandang natural na mga tanawin. Kumusta na po si Pastor Kibuloy in terms of his health, attorney? Ngayon medyo in high spirit siya because of the development, especially kanina na nag-rule fairly yung korte na hindi na kasi tapos na yung testimonya nung private complainant, wala talagang rason bakit isalang na naman siya ulit. At saka with this development also, nung nalaman niya itong witness na nagsasabi na ngayon ng totoo, masaya po si Pastor Apollo Sikibuloy because this would all affirm his innocence of the charges filed against him. Alright, maraming salamat po sa inyo. So ayun po mga kabaitan, napakagandang balita ho ito at development ho sa kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy mga kabaitan. At kung matatandaan ho natin sa isang naging laman ho ng testimony ng bumaliktad na testigo ni laban kay Hontivirus mga kabaitan ay gusto rin nila itong ipasama o isama sa complaint itong si Attorney Trullion at sasampahan ng kumbaga i-disbar ho ito dahil napakatalinong abogado ito mga kabaitan. Subalit hindi ho nila ito nagagawa dahil wala ho silang may pakitang ebidensya.
So ngayon makikita ho natin na itong akusasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay pawang mga kasinungalingan, maling akusasyon at dahil nga po binayaran ho ng mantakin nyo 1 milyon, napakalaki na ho yan sa ordinaryong mamamayan na gaya ho natin. Siyempre talagang masisilawan ho kayo, makakalimutan mo na yung sarili mo. Pero siguro dahil nga sa konsensya at inusig no ito ng kanyang kaluluwa mga kabalitaan ng kanyang konsensya ay bumaliktad na kahit anong mangyari, hindi na ho ito aatras. Itong si Hontivirus, talagang namumroblema ho siya dito dahil ang sabi pa niya na binayaran na naman itong bumaliktad na testigo laban na ho sa kanya. Sino ba? Sino bang pinatutukuyan niya? Si Pastor Kibuloy? Kung sino pa yung gumagawa ho ng pambabayad ng mga testigo ay talagang siyang ipapahid niya pa sa mga ginawa niyang biktima dito mga kabalitaan. Ganun ho ang kahudasan ni Hontivirus. Kaya walang kasamaan na magwawagi ho sa kabutihan. At mayroon ho magsakripisyo dito at bandang huli mananaig ho talaga ang katotohanan mga kabalitaan. Dito ho tayo, lipat tayo mga kabalitaan sa programa pa rin sa Bilyonaryo kung saan ay si Gatchalian ay plano pa yatang kakasuhan ng perjury itong witness. At ito rin namang si Hontivirus, kung manumpa na ho ito at panunumpaan ang salaysay ni alias Rene laban kay Hontivirus, sigurado hong makukulong na itong si Hontivirus mga kabalitaan. Dahil nga po, napakalaking ebidensya ho ito. Itong pagbaliktad. Yung katotohanan na para ho sa kanila ay naging kasinungalingan na ho mga kabalitaan. So ito, pakinggan ho natin, panoorin ang buong kwento at balita ho dito mga kabalitaan. Traidora naman ang laban dahil ang sinasabi ni alias Rene, binayaran daw siya ni Senator Risa para tumestigo laban kay Pastor Kibuloy, PRRD at VP Sara. Ako rin po. For 2 million pesos, babaliktad rin po ako. Nako, Repa. Nagmumukha ka lang pera. At hindi niyo pa natatandaan na nag-oath-taking kayo as witness. Makukulong kayo niyan. Hala, babaliktad lang, makukulong na. Ito na naman yung gusto kong baliktad. Tawag doon eh. Okay. Mainit to. Mahirap yan. Ay, lawyer. The lawyer. Okay, mayroong provision sa Revised Penal Code na pinaparusahan ang mga nag-o-offer ng testimonya kung alam ninyo na hindi totoo to. Perjury, in short. Hindi, iba yung perjury. Iba pa yun? Perjury, yung tao na nagtestigo. Yung tao na nag-offer, mayroon din. So, parang bride and the bride taker. Parang ganon. So, kunwari, ginamit yung testimony niya ng isang senador para i-offer sa publiko, i-offer sa Office of the Ombudsman or whatever. Alam nila na hindi totoo, then may parusa yun. Isa yun. Isa yan. Tapos, of course, perjury naman on the part of the witness. So, kasi dalawa na yung statement niya. Yung original, yung second. Hindi sila magkatugma. So, one of them is a lie. So, kahit paano, pero yung second statement, hindi pa siya under oath. Yung first statement, under oath siya. So, right now, wala pang crime. Okay? Unless, meron na siyang sworn statement at ito ay publicity na lang for that sworn statement. So, wala pang crime. Wala pang crime. Under oath yung yung isa hindi eh. Pero may chismis, di ba, na pakawala daw siya ni Kibuloy to distract the attention from the legal, Hindi kasi ako naniniwala sa distraction strategy eh. Because that works only for a short period and then lalabas na yung impormasyon na ganito yung nangyari. So, sandaling-sandali yan. Ang mas importante is, ginamit pa siya dun sa kaso ni Pastor. Pero buti na lang, wala na, adjourn ng Congress. Otherwise, may magja-jump na, investigate this, investigate that. But would they investigate a senator? House naman, kasi nakaaway Senate at House. Pero yung reason kung bakit bumaliktad, pera. Yes, maliwanag naman sa kanyang narration. Hindi tinakot. Pera. Yes. So, may doon, kumbaga, creatively, parang ibang-iba yung diskarte niya. Di ba? Kasi yung iba, kay Leila de Lima, papatayin yung pamilya. Correct. May threat, may oppression, may ano. Pero in this case, ang iniisip ko, I wonder if meron pa siyang hino-hold back. So, kasi hindi nga ito under oath. Tapos this was made in a video, ni-release sa social media. Hindi natin alam ano yung purpose. So, ako, magkakaroon siya ng komentary. Right now, we can comment on it. Pero ano yung value niya kung ilalabas yan ng ganyan lang? Ang value niya ay kung magtestigo siya sa hukuman. Or kunin siya uli at mag-testify sa
legislature. Mhm. Yun nga lang, magkakaroon ng ano yan, anong Credibility. purpose? At saka credibility. Credibility is one, the other is kalaban mo na senador. Mhm. So ibang issue yan na nagwi-witness ka against a senator. Ito, Attorney Trixie, may tanong lang po ako. Like, do you think po it's character assassination for our Senator Risa dahil sa impeachment kay VP Sara? I think na kung magka-character assassination, intayin natin na magkandidato siya. May Too punto, early. may punto. Oo. Kasi kung impeachment lang, mas madali na ano. Pero ma'am naman, It's a matter mga of tirahan votes. naman ngayon, maaga na naman nangyayari. Hindi naman kailangan i-character assassination itong si Hontiveros, mga kabataan. Dahil alam naman natin, sa susunod na election ay hindi na ho ito talaga magwawagi kung ito ay hindi pa tapos ang kanyang termino bilang senadora. Pero parang balita natin, patapos na yata ho ito, ay mas lalo na kung hindi na natin masasabing involved na ho natin siya sa usaping politikal laban ho kay VP Sara Duterte. So talagang ito ay katotohanan na kung saan ay nangingibabaw na ngayon ang katotohanan laban ho sa kasamaan. Dahil siguro sa sinasabi ko kanina, baka inusig ko siya ng kanyang konsensya at pera lang ho yan. Pero yung dignidad, kredibilidad, pangalan ng pamilya mo, madadamay na ho dito mga kabitaan sa iyong kasinungalingan. So tama hong ginawa ni alias Rene dito. At siya po ay hindi na ho nagtakip ng muka. Pinapakita niya sa buong mundo, sa buong bansa, na yung kanyang mga salaysay ay pawang katotohanan. Hindi gaya na siya ay nagtakip ng muka noong ito pa'y dumaloho sa isang pagdinig na bilang witness laban kay Pastor Apollo Kibuloy na nagtakip ko ng muka at di mo masasabi kung ito ba'y seryoso na nagbabasa ng kanyang testimony o kinabahan ba o parang wala lang. Yun pala ay may laman pala yung kanyang testimonya na isinulat sa likod noon ay katumbas ang halagang 1 milyon peso mga kabaitaan para ho sa kanyang pag-witness laban kay Pastor Kibuloy. I mean, hindi naman na siya hinihintay na natin campaign period. Kumbaga at this point kasi si Risa ngayon yung isa sa pinaka high level ng side na yun, di ba? Mga liberal. Pero One of the highest officials kasi senadora siya. Pero kanina si Senator Sherwin Gatchalian already announced that the Senate itself might sue that guy for perjury. Perjury pwede. The Senate has to be in session. Kasi sila naka-oath sa records of... Yun, hindi na ho tayo magtataka yan pag si Gatchalian ay kakasuhan niya po itong si alias Rene dahil alam natin ay kalyado ho ito ni Risa Hontiveros. Traitor nga ito diba? Tinulungan nga ito ni Inday Sara Duterte sa mga Duterte para manalo ho mga kabaitaan. Ano nangyari? Bumaliktad ho. At ngayon, kinalaban na ho nila yung mga Duterte. At hindi tayo magtaka dahil itong si Hontiveros ngayon at itong si Gatchalian ay magka-love team dyan mga kabalitaan sa Senado. Dahil sila ay mag-partner kasi wala na rin dyan sino ba yun? Si Po. Parang tapos na yata si Grace Po mga kabaitaan. Sino pa ba yung kasama nilang 5? Gatchalian, itong si Binay, wala na rin. Sino pa ba? Parang 3 na lang yata silang natira dyan itong dalawa. Si Gatchalian at si magka-love team ho ito sa kampiyan ho ng laban sa mga Duterte mga kabalitaan. Kaya abangan ho natin itong buong istorya na ito kay alias Rene mga kabalitaan na kung saan po susundan ho natin ito kung ito bang kasamaan ni Hontiveros ay magwawagi ba mga kabalitaan laban sa kabutihan na pabor kay Pastor Apollo C. Kibuloy kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan, i-share niyo na po ito at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. And then huwag kalimutan din po pinutin ang notification bell. At subscribe na rin po sa hindi pa po nakapag-subscribe. And then i-share nyo po ang videong ito. Pasasalamatan din muna natin yung ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands na mga Filipino. At of course, yung ating mga laging sinasaludohang makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Assalamualaikum sa ating lahat mga kapatid na Muslim. Mas salam ho. At gayon din po kay Mami Rose at Boss Tobias sa family. Diyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa mga nais gustong mag-exclusive member ho sa ating bahay, pindutin nyo na po ang join button dyan. Gaya na lang ho nila ni Boss Romeo de los Santos, Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV Kabalitaan.
At gayon din po mga kabitaan sa ating mga kababayan na mga seafarers. Maraming salamat sa inyong panonood din po dito sa ating munting Bahay Danagan Balita Reaction Video News Update. Ako po'y magpapaalam na, kita-kitso tayo sa ating pagbabalik at ang lahat po ay mag-iingat dahil ang panahon ngayon ay napakasama ho. Huwag nyo pong hayaan na kayo mabasa sa ulan or mainitan, sobrang init. Minsan umuulan bigla din, biglang uminit. Napakainit ho. Ayun, talagang trangkaso ang labas niyan mga kabalitaan. Luzon, Cavite ug Mindanao, sa mga lupalop nating mundo basta may mga Pilipino. Sama-sama tayong manonood at tumutok lagi dito sa ating munting bahay. Ang inyong laging pinagkakatiwalaan ang tagahatid ng komprehensibo, makatotohanang mga balita at impormasyon. Balitaan, Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mwa, chip chip. Peace out. Danagan Balita.